Okay, alright, yan. Welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga, no, dito po sa atin pong tatalakayin sa ngayon mga kaibigan. Ito nga, no, ang kaso nung pong mga sabongero na ay dinudukot nga, no, mga kaibigan. At hanggang ngayon nga, no, sa isang taon mahigit na po ay wala pa rin pong balita kung ito po ba ay buhay pa ang mga sabongero na ito or talagang pinatay na po ito mga kaibigan. At dito nga, no, mayroon po tayong video natin pong panuorin para kuha po tayo ng ating pong idea, no, kung sino ba talaga ang utak sa pagkawala nito pong mga sabongero mga kaibigan. At dito nga, no, si Atong Ang ay sabi niya ay mayroon pong nangyayari na sa bukatan, no, mga kaibigan, doon nga po sa pagkawala nito mga sabongero. So panoorin muna natin ang video na ito mga kaibigan para po malaman po natin ang mga nangyayari sa panahon po nung ito po ay iniimbestigahan sa Senado. Lucky 8 at saka as gaming consultant ng mga sugal. Makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8 owner of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaidan lang. Parang ano na ang Lucky 8 parang ginano nyo na guilty eh. Mhm. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Mhm. Okay? Wala kaming kinalaman dyan. Patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganon. Huwag na tayo magtago sa sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. Mhm. At hindi daw siya mahilig sa pera. Naman ang pakor. Maniwala kayo dyan mga kaibigan, hindi daw siya mahilig sa pera. Bakit pa ay nagtayo pa siya nito pong business na ito na sugal kung hindi po siya mahilig ng pera mga kaibigan? Nakakatawa naman itong si Atong Ang. Di OJ, ako makapagpaliwanag kasi gaming ako mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Wow. Sabihin mo kung sino. Lakas, oh. Pineda, alam ko, hindi ko, bahala na kayo dyan, kung sino man yan. Sige. At pang my library pa ako. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Nako, ito na. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to. Ang dami pala nito. Lahat to. At Hindi, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your mo. Honor, Yun. Pakisabi na yung pangalan. magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Nako. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran nyo. Sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling Nako, out Lucky nako, 8. nako. Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang, kami mo mismo titigil. Kapareho na sabi ko, hindi ko after dito, ang gusto ko lang makatulong sa tao, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang gobyerno natin,
Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less. Sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Yan mga kaibigan, no, dito nga sa sinasabi po niya, no, na mahal daw niya ang Pilipinas at tumutulong nga doon po siya mga kaibigan. No. Actually ay ganito din po ang ginagawa po ni Arnie Tibes mga kaibigan, no, ay mayroon din po siyang ginagawa, no, na pagtulong sa ating mga kababayan. So ang mga klaseng tao na mga katulad nila dito ay ganun po, no, ang front nila, no, na mga pinagagawa na tumutulong nga po sila sa ating pong mga kababayan na mga nangangailangan. At pagkatapos po dyan ay siyempre yung pong mga natulungan po nila na katulad nga sa ngayon kay Arnie Tibes na marami pa rin po ang mga sumusuporta at nagsasabi na mabait daw ito po nga si Arnie Tibes. So ganito rin po, no, ang ginagawa po ni Atong Ang, no. At siyempre mayroon din po yan na mga sumusuporta sa kanya mga kaibigan, no, dahil nga sa mga tulong na kanila pong mga pinapaabot, no. So talagang nasa kanilang plano na po yan mga kaibigan, yung kanilang mga ginagawa na magpaabot po sila ng tulong sa ating mga kababayan. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung That yung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, Yun. bigyan mo ng kung sino yung congressman, Dapat sino yung lang. ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang laki then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay, please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Yun. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Pong Pineda. Yun. Number 3, kila Congressman Tevez. Yun. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Class 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Oh. So yan, no mga kaibigan, so dito po, no, ay talagang nakikita po natin at sabi nga mismo nito po ni Atong Ang na mayroon daw conspiracy, no, na naging nangyari po dito po sa pagkawala nito ng ating mga kababayang mga sabongeros mga kaibigan, no. At yun nga po, no, ang isa sa kaso na umaabot na po ng 1 taong mahigit na hindi pa rin po nabigyan ng hustisya, no mga kaibigan, dahil nga ay yung sinasabi na naging witness ay umaatras daw mga kaibigan. So siyempre dahil sa ay mga mapira po itong kanilang binabangga, no mga kaibigan, baka ay natakot or nabayaran po mga kaibigan, ano. Kaya ay ang kaso na ito hanggang ngayon ay wala pa pong hustisya na nangyayari. At dito nga sa kanyang sinasabi na conspiracy ay nabanggit din po niya, no, ang pangalan ni Arnie Tibes mga kaibigan, no. So ay alam po naman natin na itong si Arnie Tibes ay isa din po, no, sa nagpapatakbo ng isabong, no? At sa mga katulad po na mga negosyo na ito mga kaibigan, na mga sugal, nandyan talaga yung pong initan, no? At siyempre pagka nakita mo na parang nilalamangan ka ng iyong pong kasamahan sa negosyo na ito, ayaw mo talaga na magpapalamang, di ba mga kaibigan. Ang napansin ko lang dito kay Atong Ang, no, sa kanyang mga pinagsasabi na kahit nga ay wala mga sinabi na guilty na ang kanya pong business, no, na lalakiit, ay sa kanya ay parang sabi niya ay hinuhusgahan na raw na guilty, na which is ay hindi naman pala, pinaliwanag nga ni Senador Bato. So nakita po natin na defensive po siya dito mga kaibigan, no. At ito nga, no,
ang pagkasangkot sa pangalan po ni Arnie Tibes dito mga kaibigan, no? Ito po ang ating pag-uusapan sa ngayon dahil ay marami din po tayong mga kababayan na mga nagsasabi na talagang sangkot daw itong si Arnie Tibes sa nasabi pong pagkawala ng ating mga kababayang sabongeros, no mga kaibigan. Actually, sa patungkol po dyan ay hindi talaga natin pa makumpirma dahil nga ay ang sa ngayon po kakahuli pa lang, no, ng mga suspect na sila nga ang gumawa ng pagdukot ng mga subungeros na 6 na tao yun, no, ang nahuli. At sa ngayon po ay ginawa pa ang investigasyon sa nasabi pong kaso, no? Muli pong binuksan ang kaso na ito dahil nga ay isang taon na po mahigit, no, natutulog po ang kaso na ito. At ang ating pong mga kababayan na mga kaanak nga ng ating mga biktima ay umaasa pa rin na makamtan po nila ang hustisya sa pagkawala ng kanilang mga kaanak, mga kaibigan, no? Kahit sino po sa man sa atin ay ganun po talaga ang atin pong mga hinahangad. Kung mayroon man pong mga naagabyado sa atin pong pamilya ay nais po natin na makamit talaga ang hustisya, no? Kaya ay sa ngayon po sa atin pong ang napanood na balita, no, baka bukas po ay gagawan po natin ng ating reaction, no. Yung mga kaanak nga ay nakikiusap po sila dito po sa mga naaresto na mga suspect na sana po ay ituro po nila kung nasaan po yung kanilang mga kaanak. Sabihin po nila kung ito po ba ay buhay pa or talagang wala na, mga kaibigan, no? Dahil ay siyempre nais din po nila, no, na mabigyan po ng katahimikan ito pong kanilang mga kaanak kung sakali ay wala na po, mga kaibigan. At kung ito po ay buhay pa at tinatago lamang nila, na sana po ay ma-rescue, no? So siyempre kamag-anak mo yan, di ba? Mahal mo din yan at matagal na nawalay po sa inyo at yung pagkawala nga ay questionable dahil ay wala pong balibalita kung nasaan po sila, buhay o talagang wala na po itong mga sabongeros na ito, mga kaibigan. So ngayon, ang atin pong malaking katanungan po dito, sa atin nga pong napansin dito po sa mga sinasabi ni Atong Ang, no, klarong-klaro po naman, no, sa kanya pong mga pinagsasabi na defensive po siya, mga kaibigan, no. Defensive po siya sa para sa kanya ay mayroong conspiracy, no, na nangyari na parang pinagkaisahan po siya, mga kaibigan, no, nila ni Arnie Tibes, ni Bong Pineda at iba pa raw, mga kaibigan, no, na ay siya po ang idiin sa kaso po nitong pagkawala ng mga sabongeros, no. So yun nga po dito ang kanyang nais po, no, na iparating, mga kaibigan. So ngayon sa inyo po, mga kaibigan, no, sa inyong palagay, ang mga sinabi ni Atong Ang ay mayroong kayang katotohanan or talagang gumagawa lang po siya ng kwento para po ay malihis niya ito pong kaso o itong investigasyon laban po sa kanya at doon po makapokus sa mga tao na kanya pong mga binanggit na katulad ni Arnie Tibes, Bong Pineda at yung iba pa, no. Parang gusto po niyang umiwas po dito sa investigasyon na ito, mga kaibigan, para po sa akin, ano. At yun na nga, ang sabi ko ay kitang-kita po na defensive po siya, mga kaibigan, no, sa kaso na ito. So hanggang dito lang po tayo muna, mga kaibigan, no. At kung ano man po ang inyong mga public opinion at mga nakikita po niyo dito po sa atin pong pinanood na video, paki-comment na lang po, no, sa ating comment section at atin pong yang binabasa, no. Lahat po ng inyong mga komento ay akin pong yang binabasa. Minsan lang po ay sa busy din po natin, hindi natin siya ma-replyan, pero talagang binabasa ko po ang lahat po ng inyong mga komento at nirerespeto ko po, mga kaibigan, no, kung ano man po ang inyong mga public opinion, no. So at ako po muli, no, ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa aking YouTube channel.
At gayon man sa aking Facebook page, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at paki-share po kung maaari, no. At see you po sa next video ko at God bless all of us. Ingat lang palagi, sama tayo na roon.